Amen. Kayo po ba ay masaya na nandito kayo ngayon? Amen. Kayo po ba ay masaya na ako po ulit ay nandito? Amen. So, grabe. God is so good. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Let's pray. Lord, marami pong salamat muli sa pagkakataon at oras na meron kami para umupo, makinig sa iyong salita. At alam namin, Panginoon, that Lord, this very hour, moment, and time is very precious, Panginoon. At ito ay hindi kailanman kayang pantayan ng oras na pwede naming ilagay sa kung saan-saan, Panginoon. Ang pag-upo sa presensya mo, ang pinaka-productive na bagay na magagawa namin. Just like the psalmist says, Lord God, a day with your presence is like 1,000 years, O God, ang katumbas nito. Salamat po, O God, and I pray na kausapin mo kami ngayon. Ikaw po mag-minister sa bawat isa at kung ano po yung eksaktong salita na kailangan ng bawat isa na magdudulot ng kalakasan, kapayapaan, kasiyahan, Panginoon, at magbabalik sa amin sa aming focus and purpose ay ilagay mo po sa aming puso ngayon. Salamat po, we praise you, we love you, we thank you. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Alright. Sige. Thank you, Jesus. So sa mga nasa online natin, you are welcome po. Ayan, and hope na makasama namin kayo, tama ba, hanggang katapusan ng fellowship na ito. Okay? Wala pong aalis because the Lord will speak to us once again. Tanong mo nga yung katabi mo, ready ka na ba? Ayan, sa online, paki-comment mo yan. Okay? Tanong mo, ready ka na ba? So yan. Sige. So this morning, I would love to share about a specific person na alam mo, sobrang tindi ng mga pinagdaanan niya sa buhay pero still he manages to hit the will of God. Diba? Okay, na kahit ano palang sitwasyon ka nandun at kahit na ano palang pagdadaanan mo sa buhay, still, kayang-kaya at pwedeng-pwede mo pa rin tamaan ang kalooban ng Diyos. Tama ba? So, sino po rito? Baka meron dito, are you seeking? Okay, o are you seeking about God's will in your life? Or baka alam mo yung kalooban ni Lord, pero somehow nahihirapan kang tamaan at piliin ang kalooban ng Diyos dahil yung sitwasyon mo ay kabaliktaran. Di ba? O yung sitwasyon mo ay sobrang hirap at para bang lahat na lang ng nangyayari sa iyo ay hinaharangan ka para makarating ka dun sa kalooban ng Diyos. Tama? So kung ikaw yan, ako, ang ganda po ng mensahe ni Lord para sa iyo ngayon. So this morning, we'll be talking about Joseph. Kilala niyo po si Joseph sa Bible, okay? Joseph the dreamer po ang tawag sa kanya. Okay, pero ngayon po, I would love to introduce Joseph, yung kanyang ibang muka ng kanyang buhay, which is Joseph the man of stability. Alright? Meron ka bang kilala na tao na totoo lang masasandalan mo at kailanman alam mo talaga hindi nawawala sa tabi mo? Nandyan lang siya. Di ba na kahit na anong mangyari, dyan lang siya, hindi siya umaalis. Tama? So yan ang pag-uusapan natin. Okay? Sino po naniniwala rito na sa buhay natin, importante yung stability? Tama ba? Importante ang stability sa lahat ng bagay. Because stability actually is synonymous, okay, to faithfulness. Sino naman gusto ng isang relasyon na hindi stable? Tama ba? Okay, meron ba rito gusto niyo ayoko ng relasyon na na nagtatagal. Gusto ko yung pawala-wala. Tama ba? Sino naman gusto ng connection na hindi stable? Sino naman gusto ng sahod at income na hindi stable? Tama ba? Okay? So ayaw natin ng lahat ng bagay paputol-putol. Sino naman gusto na yung kuryente mo nagpa-fluctuate? Bubukas, papatay, di ba? Bubukas, papatay. Tama ba? Okay, so we all wanted stability. In fact, sobrang importante ng stability. Sinong gusto tumira sa isang bahay na hindi stable? Yung kapag humahangin, kinakabahan ka baka gumuho yung bahay nyo? Tama ba? Okay, so we wanted stability. Gusto natin matibay, gusto natin malakas. Tama ba? Gusto natin masasandalan. Okay, sino naman gustong sumakay sa isang kotse na hindi mo alam kung gaano katagal aandar, tapos maya-maya bababa ka na magtutulak ka? Tama ba? So napaka-importante ng stability sa buhay natin. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang stable? Okay? Mukha ba siyang mapagkakatiwalaan na hindi ka iiwan? Tama ba? Okay? Hello, andyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako sa online? Are you still there? Diba? Yung connection nyo ba stable? Pero alam mo, totoo lang, ang daming tao, yung connection nila stable, pero yung tao hindi stable. Tama ba? Nawawala. Okay. So, dapat di ka nawawala. Alright? Andiyan pa ba kayo? So, in our lives, we will be all facing, we will always be facing tough and very challenging situations.
Lagi tayong haharap sa mga iba't ibang klase ng mga bagay na mahirap, magulo, di ba? Unpredictable scenarios, roller coaster ride of emotions, di ba? Sino nakaranas ng ganyan? Masaya ka, maya-maya biglang malungkot ka na. Tama ba? Yung excited ka, maya-maya discouraged ka na. Tama? Pwedeng ganun roller coaster yung emosyon natin Okay? Hindi tayo makakapili ng klase ng araw o klase ng sitwasyon na darating sa buhay natin. Di ba? Sana may option tayo Lord, sa buong calendar ko ng parating na month of October, okay ba? Monday, ito yung mararanasan ko. Tuesday, ito yung mangyayari sa akin. Di ba? Sana lang pwede tayo makapili Tama? The daily challenges and troubles that we will come in us is beyond our control. Lampas yan sa kakayanan at kapangyarihan nating kontrolin. Wala tayong control sa mga darating sa buhay natin, pero may control tayo kung paano tayo magre-respond sa kung ano ang dumarating at darating sa buhay natin. Tama ba yon? Di ba, yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, paiba-iba yan. Minsan maganda, minsan pangit. Tama ba? Minsan maayos, minsan hindi. Tama? Okay, wala tayong control paiba-iba, pabago-bago ang mga dumarating sa buhay natin. Pero dapat yung responses natin sa dumarating sa buhay natin, dapat pare-parehas lang. Tama ba? Hindi pwedeng nag-respond ka ng tama sa isang challenges, tapos pag may next na problema, magre-respond ka naman ng mali. Tama? Hindi pwedeng na-overcome mo ang isang level ng emosyon, tapos sa next level naman, iba na naman yung response mo. Hindi tayo pwedeng pabago-bago. Yung sitwasyon lang ang pabago-bago, pero dapat tayo hindi. Hindi pwedeng malakas ka kay Lord ngayon, tapos next time mahina ka naman. Tama ba? Hindi pwedeng sumusunod ka kay Lord ngayon, tapos sa ibang aspeto ng buhay mo, sumusuway ka naman. Hindi pwede. Pakisabi sa katabi mo, hindi pwede. Amen? Sa online po, pakicomment mo yan, hindi pwede. Alright? Ang kinokontrol po natin ay hindi ang sitwasyon. You know what? The reason why a lot of people are experiencing tremendous depression because they always try to control their situation. Wala sa control mo yun Dapat kasi hindi na lang nangyari yan Dapat kasi, di ba, alam mo, totoo lang, bakit tayo na-stress? Kasi na-stress tayo sa mga bagay na beyond our control. Dapat kasi hindi niya ginawa yun, dapat kasi hindi siya doon. Wala tayong magagawa doon. Hindi lahat ng bagay sakop ng control natin. Wala tayong control at wala tayong remote control sa buhay ng iba. Tama ba? Wala tayong remote control sa mga scenarios na mangyayari sa buhay natin. Tandaan natin mabuti, ang dapat na kinokontrol natin, hindi yung sitwasyon na dumarating sa atin, kundi yung response mo, yung character mo, yung attitude mo towards dun sa mga situations na dumarating sa iyo. Amen ba yon? Diba? Dapat kasi hindi ako nagkasakit. Wala tayong magagawa. Talagang weather, may sakit na kasalanan mo, pero may sakit talaga na darating sa iyo. Okay, dahil parte ng buhay, alam mo naman, napakaswerte mo namang tao, lahat ng tao nagkakasakit. Ikaw mula kapanganakan mo hanggang kamatayan mo, di ka nagkasakit. Hello? Napakaswerte mo naman. Amen ba yon? Yung ability mong, saan na ba ako? Okay, nawala. Okay? So yan. So ulitin ko ulit, ang kinokontrol natin ay hindi ang sitwasyon, kundi ang ating paraan ng pagre-respond sa bawat sitwasyon. Amen ba? Ang tawag po sa ability to control your responses in every situation is stability. Amen? Ang tawag po dun sa abilidad mo na kontrolin, hindi yung sitwasyon, kundi yung respond. Okay? Is stability. Tama ba? Yung ability mong wag magpakontrol sa sitwasyon na nangyayari sa iyo at sa emosyon na nararamdaman mo or negative thinking na naiisip mo, ang tawag po doon, stability. Amen? Sino po rito naiintindihan mo yung pinag-uusapan natin? Diba? Stability happens. Kailan nangyayari ang stability? Stability happens when we become more powerful than our negative situations. Amen? Diba? Kasi laging may sitwasyon na hindi maganda. Ang tanong, iaalaw mo ba na mas maging makapangyarihan sa iyo yung pangit mong sitwasyon? Or ikaw ang mas magiging malakas dun sa sitwasyon na nararanasan mo ngayon? Amen? Ang tawag po doon is stability. Stability happens when we do not allow ourselves to be influenced and overwhelmed by our negative feelings and negative thinkings. Diba? Yun Ano yung stability?
Kapag nakakaisip ka ng hindi maganda, may pangit na nangyayari sa'yo, tapos nagka-come up ka o bigla na lang, di ba, sino rito nangyayari sa yan? Pag may pangit na sitwasyon, bigla na lang, di ba, may nagpo-formulate na, na paraan ng pag-iisip sa isip mo. Tapos nagpo-formulate siya ng negativity, tapos kinontra mo siya at hindi mo inalaw yung negativity, di ba, na mag-formulate sa isip mo, ang tawag doon stability. Tama ba? May pangit na sitwasyon ka o may pangit na ginawa sa'yo, tama ba? O may pangit kang narinig, tama ba? O kaya kung ano mang hindi magandang bagay ang ginawa sa'yo, di ba? Umaangat na yung emosyon mo. Tapos biglang ikaw, mas naging powerful ka doon sa emosyon mo. Okay, ang tawag po doon is stability. Hindi mo inalaw yung senaryo, yung sitwasyon. Tama ba? Para ma-impluwensyahan ka, para ma-overpower ka. Stability is the result of putting yourself above your situation, above your senses, above your thinking. Amen? Grabe, tahimik po kayong lahat. Amen? Diba? Dalawa lang po ibig sabihin yan. Okay, either hindi nyo po naiintindihan o pangalawa, tinatamaan po kayo. Diba? So, ako ay assume doon kayo sa pangalawa. Amen? Diba? Sino po ito tinatamaan? Taas ang kamay. Amen. Yung iba, yan, bahala po kayo. Alright? Diba? So, let's define first. Ano ibig sabihin ng stability? Sabi po ng dictionary, okay, stability means the state of being firmly fixed. Yun pag sinabi nating stability, okay, hindi ka lang basta yung naka-fix yung talagang firm. Kumbaga parang ito, naka-fix to, hindi ba? Medyo nauuga pa siya. Okay, pero kahit hilahin mo siya, kahit tanggalin mo siya ng puwersahan, hindi mo siya matatanggal. Firmly fixed. Yun ang ibig sabihin ng stability. Or not likely to move or to change. Hindi siya basta-basta lumilipat, hindi pa wala-wala. Masaya ngayon, malungkot na naman, okay ngayon, hindi na naman, susunod, tapos hindi. Tama ba? Passionate, tapos wala na naman. Okay? Hello, faithful, tapos biglang, di ba, babawi. Magko-commit, tapos biglang aatras. Alright? Amen? Painom muna. Problems and challenges are all parts of lives. Actually, they are realities that we cannot erase and avoid. Wala tayong magagawa. Ang problema ay parte ng buhay. And alam mo, kailangan mong tanggapin na reality na natin yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Diba? Ang pagkakaroon ng sakit ay reality. Lahat ng tao nagkakasakit. Hindi ko sinasabi na common na lang yon. Okay, may mga sakit naman na pwedeng iwasan. Tama ba? Pero alam mo, parte ng buhay yun. Nagkakasakit talaga ang tao. Kinukulang, kinakapos ang tao. Nanghihina, nasasaktan. Tama ba? Nakakaranas ng pandaraya, panluloko. Lahat niyang reality ng buhay yan At hindi natin yan pwedeng burahin. At hindi natin yan maaaring takasan at takbuhan habang buhay. Sa ayaw mo ano, hindi. Darating at ang iba't ibang klase at pagmumuka ng problema. Whether gusto or ayaw mo, wala tayong choice because we will face different kinds of troubles, trials, and hardships. So the problem actually is not the problem. Bakit? Dumarating naman sila At talagang darating sila. Di ba? The problem actually is not the problem, but the problem is the attitude and responses towards the problem. Amen ba? Kasi kung alam mo nang may dumarating na problema sa iyo, tapos hindi mo pa si pinaghahandaan, at kung may paulit-ulit na problema nangyayari sa iyo, tapos hindi mo naman siya ginagawa ng paraan para ma-solve, sino may problema? Yung may problema o yung humahandle ng problema? Hello? May kusap pa ba ako dito? Diba? Don't get me wrong, hindi natin dapat yakapin ang problema, pero hindi rin natin to dapat takbuhan. Diba? Dapat natin tong harapin ng may tamang pag-uugali at may tamang pananampalataya. That's stability is all about. Hindi pagyakap sa sitwasyon, pero hindi rin pagtaka sa pangit na sitwasyon, kundi pagharap dito ng may tamang pag-uugali at tamang pananampalataya. Tama ba? Trials and challenges, problems are all inevitable. But I wanna tell you, hindi natin matatakasan ng iba't ibang problema. Trials, challenges, problems are inevitable, but, listen to this, they are solvable. Amen? Tama ba? Kahit anong dami ng problema na pwedeng dumating sa isang tao, darating at darating sila. Pero I have a good news, lahat sila nasusolve. Amen? If handled rightly and accurately. Kailangan lang hawakan natin ng mabuti. Amen ba yon? PowerPoint please. Stability is not about staying in one place.
It's about remaining calm and grounded amidst chaos. Di ba, ang akala natin, stability is yung nandyan ka lang. Well, pwedeng tama, nandyan ka. Pero maraming tao na mukha namang stable, nandyan lang, di naman umalis. Tama ba? Example, di ba, may problema ka, di ka naman nawala sa church. Naumatin ka pa rin ng church, pero yung puso mo punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Nasa church ka nga, pero yung isip mo nandun sa bahay mo, ano kaya nangyayari sa kanila? Ano na kayang, di ba? Okay? Nandito ka nga, pero yung isip mo, puso mo, nasa problema pa rin. Hindi siya stability. Yun ang sinasabi niya, stability is not just staying in one place. Di ba? It's about remaining calm. Okay? And grounded amidst chaos. Nasasamba ako, okay, kasi alam ko ano man ang mangyari, hindi ako pababayaan ng Diyos. At alam ko habang nandun ako, iniingatan ng Diyos sa mga bagay na hindi ko nakikita. Amen? Oh, grabe. Sino po rito naiintindihan yung mensahe ng Diyos? But another PowerPoint, stability is not avoiding change, but rather adapting to it gracefully. Di ba? Naiintindihan mo na teka lang, ito yung sitwasyon ko ngayon Dito ako dinadala ng sitwasyon ko. Tama? May mga tao, totoo lang, na takot magbago. Okay, kaya nahihirapan sila. But stability is yung ability mong mag-adapt dun sa sitwasyon mo. Anong kailangan kong gawin? Tama ba? May sakit ako, so paano ko mag-a-adapt sa sitwasyon ko ngayon na hindi ko mako-compromise yung faith ko kay Lord at pagsunod ko sa Kanya? Hello? Tama ba? Reality ko ngayon Marami kaming kailangang habulin. Marami kaming kailangan tapusin. Marami kaming kailangang gawin. So anong ngayon? Paano ko mag-a-adapt sa reality ko para hindi ko mapabayaan ang relasyon ko kay Lord? That's stability. Amen? Grabe. Alright? So 4 important areas of our lives that we need to be stable. Saan pa tayo dapat? So kung napaka-importante na tayo ay maging stable, okay? Saang area ba ng buhay natin dapat tayo maging stable? Are you ready? Sige. Sigurado ba kayong ready na kayo? Wala pong magagalit sa akin, ha? Number 1 is emotionally stable. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang emotionally stable? Sino po mag-agree sa akin dito na isa to sa mga area, totoo lang, na napakahirap harapin? Diba? In fact, emotion, isa sa pinakamatinding arena kung saan pinababagsak ng demonyo ang maraming tao. Even great servants and disciples of God. Tama ba? Okay? Sino rito mag-agree na minsan na siyang bumagsak sa area na to? Amen? Tama ba? Alam mo, ang daming mahusay at anointed na servants and disciples ni Lord ang bumagsak sa area ng kanilang emosyon. Ang daming very skillful, very talented, very intelligent na tao ang paulit-ulit at paikot-ikot sa kanilang buhay. Why? Because of the roller coaster ride of emotion na inaalaw nila na kontrolin ang kanilang mga actions and decisions. Being emotionally driven is one of the weaknesses of many people, even great servants of the Lord. Diba? Si Cain, he murdered Abel because he cannot control his emotion. Diba? Feeling niya, rejected siya. Lord, bakit yung offering ko, nireject mo, yung kay Abel, tinanggap mo? Tama? He was jealous of Abel. Bakit siya pinapaboran mo, Lord? Ako hindi. So, ang nangyari ngayon, diba? Yung kanyang feeling rejected, yung kanyang jealousy ay nag-lead ngayon to uncontrolled anger. At yung uncontrolled anger niya ay nag-lead to murder Abel. Diba? Si King Saul attempted many times to kill David because he was overwhelmed by his emotion. Envy and jealousy. Di niya matanggap na si David ay nire-recognize ng lahat na mas magaling kaysa sa kanya. Tama, you know what? Tandaan mo itong mabuti, this is the truth. Laging may mas magaling sa'yo. Okay? Laging may mas magaling sa'yo. Tama ba? At ang buhay ay hindi naman usapin. Tama ba? Na kung sino ang pinakamagaling. Amen? Diba? Samson was deceived by Delilah because of his uncontrolled emotion. Napaka-impulsive. Lahat na lang ng bagay na gusto niya, pag gusto niya. Pag kailangan niyang makuha, dapat niyang makuha. Tama ba? At kukunin niya sa anumang paraan, maging anuman ang kapalit, kahit ikasira pa ng calling niya at ikawala ng anointing niya. Diba? So yun, hindi, gusto ko kasi, bahala kayo sa buhay niyo, basta kailangan makuha ko yan.
Kahit ang kapalit, di ba? Relasyon ni Lord, hindi basta, kailangan ko yun eh. Hello? Yung mga kapatid ni Joseph, di ba? Si Joseph po mamaya, dadaanan natin. Okay, mga kapatid ni Joseph, binenta siya because they were all overpowered by their emotions. Siselo sila kay Joseph. Tama? At may pride sila nung narinig nila yung vision ni Joseph. Teka lang, mas magiging magaling ka sa amin. Diba? Kasi ang dream ni Joseph, sang araw, nakita daw niya yung 11 stars, yung sun and moon, lumuluhod sa kanya. So, ang interpretation ng mga kapatid niya, lahat kami magpapailalim sa'yo. Tama? They were very prideful, o full of pride, na hindi nila matanggap na irurule sila ng bunso nilang kapatid. And that led them to uncontrolled anger. Tama? So, pinagbalakan nilang patayin si Joseph, pero hindi nila natuloy. Ang ginawa, binenta na lang nila si Joseph. Tama? Ito po matindi. Moses was not able to enter the promised land because he allowed these emotions to get the best of him. Tama? Ito po matindi. Si Moses actually at first ay biktima. Dahil imagine mo, araw-araw wala kang ginawa. Tama ba? Naglilid ka ng Israelites papuntang promised land. At itong mga Israelites walang ginawa kundi magreklamo. At first, Moses was victim. Tama? Pero alam mo, makikita mo dito, nagalit si Lord. Bakit? Tama ba? Kasi pwede namang tanggapin ni Lord yung excuse ni Moses eh. Nasabi ni Lord, sige, nagrereklamo yung mga Israelites, wala silang mainom. So kausapin mo yung bato, maglabas siya ng tubig. Pero sa galit ni Moses, sa pikon niya, napuno na siya doon sa mga tao sa paligid niya, pinukpok niya yung bato. Diba? Doon natin makikita na alam mo, hindi rin katanggap-tanggap na rason kay Lord. Diba? Na akala mo, hindi, kaya ko lang naman ito nagawa dahil sila Lord eh. Hindi eh. Okay, tayo parate ay huhusgahan. At diba tayo parate, okay, ay susukatin ng Diyos. Hindi ayon sa ginawa ng tao sa atin, kundi paano ka nagre-respond sa ginawa ng tao sa'yo. Handa mo ito mabuti. Okay? Tama ba? Paparusahan ng Diyos sa mga taong gumawa ng masama sa'yo. Pero kung ikaw, okay, ang respond mo sa paggawa ng tao sa'yo ng masama ay masama rin, parurusahan ka rin ng Diyos. Tama ba? Pwedeng palampasin na dapat ng Diyos si Moses eh. Hindi, kaya lang naman niya nagawa yan dahil napuno na siya sa mga Israelites eh. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi. Diba? Ang kasalanan ng Israelites, kasalanan nila sa akin. Pero ang kasalanan mo ay kasalanan mo rin sa akin. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? Hindi, kaya ko lang naman ito nasabi kasi ganyan yung sinabi niya sa akin eh. Kaya ko lang naman ito nagawa kasi ganyan yung ginawa niya sa akin eh. Tama ba? Hello, andiyan pa ba kayo? Walang excuse. Amen? Hindi mo pwedeng gawing rason ang maling ginawa mo dahil yun ay, di ba, response mo lang sa maling ginawa sa'yo. Ano ibig sabihin? Grabe ang damage na nadudulot kapag di nabantayan ang ating sariling emosyon. Amen? Parang tahimik kayo. Tama ba? Parang naninibago ako. Ang alam ko, excited kayo eh. Parang hindi kayo masyadong excited ngayon. Amen? O yan nga, amen daw, di sila excited. Si Ay pa talaga eh. Di ba? Magaling mabuti po, ang daming malalaki at magagandang plano at kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Okay, ang hindi na nangyari or hindi pa nangyayari kasi hindi ma-overcome ang isang matinding emosyon. Hello? Ang daming tao actually ang nagmimistulang puppet sa kamay ng demonyo na pinaglalaroan sila through their emotions. Diba? Kaya alam mo, totoo lang, you know what, sometimes Satan doesn't care. Ayaw mo na, passionate ba yan? Sige, ayaw mo na, mag-link, di ba? Okay siya, maapoy, ayaw mo na. Okay, kasi alam ko naman, manig mo mabuti, Satan knows yung trigger point mo. Alam ng demonyo yung trigger point mo, ayaw mo siya dyan, sige, gawin niya. Alam ko naman yung trigger point ko dyan eh. Kahit anong tindi ng apoy niyan, meron pa rin akong alas sa kanya at pag pinindot ko yung trigger point niyan, sigurado yan, mapapraning yan. Magwawala yan, sasabog uli yan. Di ba? Pababayaan ka lang niya, okay, lose control, di ba? Pababayaan ka lang ng demonyo, kunwari, pero may tali siya sa buhay mo na kapag, oops, tama na, hanggang dito, balik ka na uli. Tama? Kaya sino rito nakakaranas ng ganyan? Tama? Mag-aapoy ka, magiging passionate ka, susunod ka, tama ba? Magiging radical ka kay Lord. Pero pag naabot mo yung point na ganito at biglang nag-trigger na naman si Satan sa'yo, balik ka na naman sa baba. Tapos, gagapang ka na naman uli pataas, di ba? Susunod na naman uli. Tapos, pag na-reach mo na uli yon, titrigger na naman uli ng demonyo ng certain emotion mo. Either meron kang hindi gustong marinig, o meron kang hindi gustong makita, o meron kang ayaw na ginagawa sa'yo, na pag yun ang nangyari sa'yo, bumabaliktad ka uli. May kausap ba ako dito? Tama ba? PowerPoint, please.
If you cannot control your emotions, Satan will control you. Okay, wala po ata dyan, sorry. Okay. If you cannot control your emotions, Satan will control you. Tama ba? Pag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, parati may ibang magko-control sa'yo. Ang malala, pag si Satan ang nag-control sa'yo. Diba? Sabi po ni Joyce Meyer, I don't know kung nasulat nyo na, picturean nyo na lang. Pero o kaya, yan. Check nyo sa iba. Sabi ni Joyce Meyer, Satan cannot control you unless you lose control of yourself. Tama. Kaya alam mo anong target ng demonyo sa'yo? Okay? Minsan, obvious naman na yung kasalanan eh. So anong gagawin ng demonyo sa'yo? Tama ba? Ang target ng demonyo sa'yo ay itulak ka o tanggalan ka ng control sa sarili mo. Di ba? Kasi pag nawalan ka na ng control sa sarili mo, that's the moment na madali ka na makokontrol ng demonyo. Amen ba yun? Ano sagot? Stability. Amen? Diba? Again, ano yung stability? Yung abilidad mo na huwag magpakontrol sa sitwasyon mo at emosyon mo. Yung abilidad na ikaw ang mas magkontrol. Pwede ba? The answer is yes. At doon papasok si Joseph. Joseph was emotionally stable. Amen ba? Actually, Joseph could have been easily lose control of his emotion. Ang dali para kay Joseph na mawala ng control sa emosyon niya. Bakit? Unang-una, letter A, dahil sa mga nangyari sa kanya. Sige po, sa PowerPoint natin, he was betrayed by his family. Isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao ay betrayal ng kanyang pamilya. Tama ba? At isa to sa mga parating nagiging dahilan, bakit nagiging controlled, bakit nagiging overwhelmed ng emosyon ng isang tao. Bakit? Kasi pambira, iniwan ka, pinabayaan ka, tinraidor ka ng pamilya mo. Tama? So yun ang nangyari kay Joseph. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe they was wearing, and they took him and threw him into the cistern. So kinuha siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon, hinubad yung paborito niyang damit na bigay sa kanya ng tatay niya na mamahalin. The cistern was empty, there was no water in it. Kasi nga, nagdidiskusyon pa sila kung anong gagawin nila kay Joseph. Papatayin ba natin? Kung ba, letter A, papatayin. Letter B, ibebenta. Pili na kayo. Tama? So imagine mo yun. Tama ba? Si Joseph, wala siyang option. Okay? Ang option na lang niya is, di ba, sige, huwag niyo na lang akong patayin. Buhayin niyo na lang ako. Bahala na kayo kung anong gusto niyo gawin. Tama? Next po, next slide, next verse. Judas said to his brothers, sabi ng isa, alam mo, matalino yung isang kapatid. Diba? Sana may kapatid kang ganito, ang talino. Teka lang, ano bang gagawin na? Ano mapapala natin kung papatayin natin yung kapatid natin? At pagtatakpan natin ang kanyang dugo, ganito na lang gawin natin. Benta na lang natin siya sa mga Ishmaelites. O diba? Huwag na nating saktan. Alam mo, total, kapatid pa rin naman natin yan. Wow, salamat sa concern. Tama ba? Sino sa inyo gusto niyo ng ganyang concern, kapatid? Tama ba? Hello? Diba? So, nag-agree silang lahat na siya ay ibenta na lang. Tama? Alam mo, totoo lang, Joseph, pwede na siyang sumabog at this time. Pwede na siyang mawalan ng kontrol sa emosyon niya. Bakit? Pambira, binitray ka ng pamilya mo. Hindi lang yon. Letter B. Letter B, next po, what happened? Actually, yung betrayal na nangyari kay Joseph is sunod-sunod. Una, betrayal ng pamilya niya. Next, betrayal ng asawa ng boss niya. Kasi nangyari, pagkabenta sa kanya sa Ishmaelites caravan, yung Ishmaelites caravan papuntang Egypt, pagdating nila ng Egypt, binenta naman si Joseph kay Potiphar. Okay? At nangyari naman doon, okay, nung si Joseph ay nandun na, sinamahan siya ni Lord, pinagpala siya ng Diyos, kaya lang nagustuhan naman siya ng asawa ni Potiphar. At nung nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar, okay, kinukulit ni nung asawa ni Potiphar si Joseph, sige na, tara na, sipingan mo na ako, di naman makikita ng asawa ko, lagi naman siyang wala, tayo lang makakaalam. Pero dahil si Joseph was a man of integrity, ayaw niya. Okay, so isang araw, na-corner siya ng babae, kinukwento ko na lang po, mahaba kasi. Okay, na-corner siya at nandun na sila sa kwarto. So still, si Joseph ayaw niya, kaya ang ginawa niya, tumakbo siya. Kaya lang, nahawakan ng babae yung damit niya, naiwan. So ngayon, feeling ng babae, nabastos siya dahil, siyempre, tama ba? Okay, hindi siya pinatulan ni Joseph. So, ginawa niya ngayon, gumawa siya ng kwento. Pagdating ng asawa niya, tinan mo yung alaga mong si Joseph, pinagkatiwalaan mo, pero pinagtangkaan niya akong rapin. Ito yung damit niya, naiwan niya sa kwarto ko. At nung nalaman niyo ni Potiphar, ito na yung sagot niya. When his master heard the story, his wife told him saying, nung narinig na yung kwento
he burned with anger. Joseph's master took him and put him in the prison, the place where the king's prisoner were confined. Okay? Di ba? Imagine mo yon, betrayal after betrayal. Okay. Ang matindi pa nito, what happened is, next po, letter C, okay, yung mga nangyari kay Joseph, he was forgotten by the cupbearer. Okay na, sige, binitray na ako ng kapatid ko, ng pamilya ko, pero kahit pa paano, gumanda naman ng buhay ko. Pagpunta ko ng Potiphar. Kaya lang, pagpunta niya kay Potiphar, nung gumaganda ng buhay niya, bigla namang pangit na naman yung nangyari. Napunta siya ng kulungan. At napunta siya ng kulungan, sinamahan na naman din siya ni Lord. Somehow, umayos na naman ang buhay niya at na-interpret niya yung panaginip ng cupbearer tsaka chief baker. Okay? At sabi ni Joseph, okay, sabi niya, uy, darating ang time, babalik ka sa posisyon mo. Sana wag mo naman akong kalimutan. Ikwento mo ako kay Pharaoh na ako naman ay nandito dahil hindi ko kagagawan. Tulungan mo naman ako dahil, na-interpret ko naman yung dream na magandang mangyayari sa'yo. Kaya lang ang sabi ng Bible, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph. He forgot him. Imagine mo yun, yung lahat ng pangit na nangyari kay Joseph. Binitray ka ng pamilya mo, binitray ka ng boss mo na pinagkatiwalaan mo, na pinaglingkuran mo at binigay mo yung buong serbisyo mo. Tapos yung taong tinulungan mo, after mong tulungan, kinalimutan ka at pinabayaan ka na. Ang daming rason ni Joseph para sumabog ang kanyang emosyon. Pero alam mo, Joseph showed that no matter how painful, no matter how depressing, and no matter how traumatic your situation is, still, it is always possible to control and win over your emotions. Amen? Kahit gaano kasakit, kahit gaano ka problematic, kahit gaano ka depressing, kahit gaano ka traumatic ang sitwasyon mo, posible pa rin makontrol mo at manalo ka sa emosyon na nararamdaman mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Despite of all that happened to Joseph, he never allowed this negative situation to overpower and control his emotions. Tama? Kahit pang gulo-gulo na nangyari, kahit kabila yung pangit na nangyayari kay Joseph, kahit ang sakit-sakit na, still, hindi hinayaan ni Joseph na mawalan siya ng control sa sarili niya, sa emosyon niya. Diyan pa ba kayo? Amen? Makinig po mabuti, kahit gaano kagulo, kahit gaano kasama, at kahit gaano kabagsak ang buhay mo ngayon, basta hindi mo hinahayaang ma-overpower ka at makontrol ka ng emosyon mo, gusto ko malaman mo, victorious at overcomer ka pa din. Amen ba yon? Di ba? Yung victory po kasi ay hindi parating ibig sabihin nasa taas ka. Pwede naman kasi na kahit gumagapang ka, bagsak ka, sadsad ka, at hirap na hirap ka sa buhay, victorious ka pa din. Tama ba? Tanong, kailan ba naging victorious si Joseph? Nung sumampa na siya sa trono at pinromote na siya ni Pharaoh? No. Joseph was already victorious. Nung pagbenta pa lang kay Joseph ng mga kapatid niya, pero hindi siya nagtanim ng galit sa kanila, victorious na siya. Yung after betrayal ng mga importanteng tao sa buhay ni Joseph, tama ba, ay hindi niya inalaw ang sarili niya na mag-isip ng masama at sumabog at magtanim ng galit at maisip na gumanti sa kanila. Doon pa lang victorious na siya. Amen? Hindi ka mag-aantay na umangat at mapunta sa pinakamataas para makita na sarili mo na victorious ka. Kahit hirap na hirap ka ngayon sa buhay mo, kahit pinagtutulungan ka ng mga tao sa paligid mo, kahit sinichismis ka, sinisiraan ka, pero in return, nababantayan mo yung emosyon mo, I wanna tell you, panalo ka. Amen? Victorious ka sa harapan ng Diyos. Kahit nasa kulungan si Joseph, victorious siya. May feeling kasi tayo na akala natin, pag pangit ng sitwasyon mo, kawawang-kawawa ka at talunan ka. Amen? Tandaan nating mabuti, hindi nakatingin ang Diyos sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Nakatingin ang Diyos sa klase ng puso na meron ka habang nandyan ka sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kaya kahit si Joseph nasa kulungan, kahit si Joseph pinagbebenta, kahit si Joseph pinagtutulungan, kahit si Joseph mukhang kinakawawa, sa paningin ng Diyos, victorious siya. Amen? Bakit? Hindi siya nagpa-control, hindi siya nagpa-influence, hindi siya nagpa-overwhelm sa emosyon niya. Amen? Victory ay hindi lang usapin ang magagandang bagay na nangyayari sa'yo. Victory ay usapin din ang mga pangit na bagay na hindi mo hinahayaang kontrolin ka. Amen? May pangit na nangyayari at hindi mo hinahayaang kontrolin ka. Good news, victorious ka. Amen ba? Okay, Joseph was victorious because he was not controlled by his emotion. Makinig mo mabuti, seryoso po ito. You wanna know
What's the greatest danger about being controlled and overpowered by your negative emotion? Ano pinakamatinding danger na dulot nadulot o mangyayari o dala sa iyo kapag ikaw hinayaan mo ang sarili mo makontrol ka at ma-overpower ka ng negative emotion mo? You know what? It's all about losing focus on the most important thing in our lives. At ano po yon? Okay, knowing and fulfilling the will of God. Okay? Ang pinakamalaking danger na dulot pag ang isang tao, when a person is influenced and controlled by his or her negative emotion, okay, nangyayari kasi his or her focus shifts, okay, from doing and fulfilling God's will into focusing into his or her own self. So nangyayari, pag ang isang tao ngayon, controlled siya, overpowered siya ng kanyang emosyon, nag-shift ngayon yung focus niya. Di ba dati nakafocus ka sa pag-alam at pagtupad ng kalooban ng Diyos, pero ngayon na-overpower ka ng emosyon mo, nag-shift ngayon yung focus mo ngayon. Saan? Sa sarili mo na. Okay? Nagfo-focus ka ngayon saan? Sa sarili mong karapatan. Di. Nasaktan ako karapatan kong gumanti. Karapatan kong bumawi. Tama ba? Inapakan ako Tama ba? Sinaktan ako. Nagfo-focus ka ngayon, nag-shift yung attention mo mula pagtupad ng kalooban ng Diyos, papunta ngayon sa sarili mong understanding at sarili mong interpretation ng nangyari sa'yo. Pinagtulungan nila ako, pinabayaan nila ako, walang hiya sila. Hello? Ano pinakamatinding bagay na nawawala sa isang tao, na nawawalan ng control sa kanyang emosyon? Nawawalan siya, ng calling at nawawalan siya ng kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? Every time nawawalan ka ng control sa emosyon mo, pinakamatinding bagay na nawawala sa iyo, hindi ang karapatan mo. Kasi ang laging pinaglalaban ng isang taong overwhelmed ng emosyon niya ay yung karapatan niya. Tama ba? Hindi. Bakit? Tama naman ako Sounds familiar? Parang naririnig nyo ba yung sarili nyo? Tama naman ako Di ba? Kaya alam mo, totoo lang, ang daming conflict, ang daming pangit na nangyari, ang hindi naayos. Bakit? Ang goal nila ay hanapin sino ang tama. Tama ba? At sinong mali. Whereas, ang dapat na hinahanap natin at tinatamaan natin, ano ba kalooban ng Diyos? Tama ba? Diyan ba kayo? Kasi kung si Joseph, ang goal niya ay patunayan na tama siya at wala siyang ginawang mali, hindi niya tatamaan ang kalooban ng Diyos. Amen? Pero alam mo, tinamaan ni Joseph ang kalooban ng Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Joseph never lose his calling and the will of God in his life because he never lose control of his emotion. Tama ba? Ilang opportunity na, ilang kalooban na ng Diyos ang nawala sa atin, ang nasira natin. Bakit? Kasi ang pinaglaban mo, yung karapatan mo, hindi yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Diyan pa ba kayo? Hello? Diba? Si Joseph, anong pinaglaban niya? Hindi yung karapatan niya. May right ba siya? Yes. He has all the right na magalit. He has all the right na magwala. Bakit? Kasi nga, tama siya. Alam mo, lahat naman ng tao, totoo lang, pag nasa isang pangit na sitwasyon, tama siya parati. Tama ba? Hindi ka naman mali Tama ba? Wala namang mali. Lagi kang tama pag ikaw ay overpowered at controlled ng emosyon mo. Pero hindi to usapin ng pag-alam ng kung sino tama. Usapin ito ng kung anong kalooban ng Diyos. Ba't ka nandyan? Naintindihan ni Joseph anong kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi hindi siya tumingin sa sarili niya, tumingin siya kay Lord. Hindi siya tumingin sa ginawa sa kanya, tumingin siya sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. So ano number 1 po natin? Area na kailangan kontrolin natin is we need to be emotionally stable. Tama ba? Sinasabi po dito na hindi tayo makakatakas sa ano't anumang sitwasyon. Pero good news, pwede natin kontrolin ang ating emosyon. Number 2, okay, we need to be mentally stable. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang mentally stable? O mukhang mentally retarded? Diba? Okay? Yung iba, mentally stable. Yung iba naman, stable sa mental. So, bahala ka na. Okay?
After a while, sige po, labas natin yung verse. After a while, his master took notice of Joseph, okay, and said, actually, ang ganda na nangyari, di ba? Yung pangit na nangyari kay Joseph after ng betrayal ay hindi naman talaga puro pangit na nangyari. Alam mo, may tendency lang tayo, totoo lang, na mag-dwell dun sa mga pangit na nangyari sa atin. Pero kung mag-check ka after ng pangit na nangyari sa'yo, di ka naman pinabayaan ni Lord, marami namang magandang bagay na sumunod. Tama ba? Sige po, pakilabas natin yung verse. Genesis 40, 14 to 15. After a while, his master's wife took notice of Joseph. Kasi pagdating ni Joseph kay Potiphar, umayos naman ang sitwasyon niya, gumanda naman ang buhay niya, sinamahan naman siya ng Diyos. Okay. At habang nandun si Joseph sa bahay ni Potiphar, pinagpapala ng Diyos ng todo ang bahay ni Potiphar. Yumaman ng todo si Potiphar dahil kay Joseph. Tama? Ang matindi nito, yun na nga, napansin si Joseph nung kanyang siguro yung asawa ni Potiphar ay talagang meron na siyang ugali talaga na lahat ng natitipuhan niya ay kinukuha niya. Dahil lagi namang wala yung asawa niya at wala naman nagsusumbong Siguro akala niya, ganun din ang mangyayari kay Joseph. Sabi niya, come to bed with me. But Joseph refused. He refused. With me in charge, sabi niya, teka lang, ako po pinagkatiwalaan ng amo ko, na asawa mo, ng lahat ng bagay. My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Lahat ng bagay sa palasyong ito, pinagkatiwala sa pangangalaga ko. Next slide. Okay? No one is greater in this house than I am. Imagine mo yan, ha? Okay, sabi niya, dumating sa point na si Joseph naging mayordomo sa palasyo ni Potiphar. Walang may pinakamataas dito maliban sa akin. My master has withheld nothing from me except you. Lahat ng bagay pwede kong galawin, wag lang ikaw. Because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Paano ko magagawa yan? Okay, hindi ko yan pwedeng gawin. And though she spoke to Joseph day after day, imagine mo araw-araw. Tama ba? May babae na kumukulit sa'yo. He refused to go to bed with her or even be with her. Di talaga pumayag si Joseph. Okay? Genesis 40, 14 to 15. Diba? Talon tayo, diba? Binitray si Joseph, napunta siya ng kulungan. But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. Pinagpala din ng Diyos si Joseph kahit nakakulong siya, na-interpret niya yung dream nung chief cupbearer, at yun ang sabi ni Joseph, pag umayos na yung buhay mo, wag mo naman akong kalimutan, alalahanin mo naman ako. Diba? Pakilala mo naman kay Pharaoh at sabihin mo na ako naman ay napunta rito dahil wala naman akong kasalanan. Ano po ibig sabihin niya? Alam mo, it's easy for Joseph to become hopeless and come to a conclusion that nothing good will ever happen to his life. Bakit? Wala naman ano pang magandang bagay mangyayari sa akin dito. Binenta ako ng mga kapatid ko, gumanda buhay ko, pananandalian, pero niloko naman ako. After niya, nasa kulungan ako ngayon. Alam mo, pag nasa isang pangit na sitwasyon ang mga tao, di ba, at mabigat ang pinagdadaanan nila, agad-agad ang naiisip ng mga tao, wala nang magandang mangyayari. Tama ba? Pwedeng naisip ni Joseph dito, di ba, sige na, hayaan mo na, patulang ko na to, wala namang makakaalam Di ba? Okay, pangit naman ang nangyayari sa buhay ko, bakit pa ako gagawa ng maganda? Okay? Sira naman na yung buhay ko, di sisirain ko na lang lalo. Di ba? Ganyan ang belief, ganyan ang thinking ng mga tao. Bagsak naman ako Tama ba? So, mag-i-enjoy na lang ako. Di ba? Gagawin ko na lang kung ano yung mga bagay na pwedeng nakahain sa harapan ko. We immediately lose hope and lose faith. PowerPoint please. Hopelessness is the result of negative thinking. Yung kawalan natin ng pag-asa, lagi nag-uumpisa yan at nagmumula yan sa negatibong pag-iisip mo dun sa pangit na sitwasyon na nangyayari sa'yo. When you are hopeless, your actions and decisions ay nagiging sablay. Diba? Pag nagiging hopeless ang isang tao, yung mga ginagawa niya ay parating nagiging sabaw at mababaw. Tingnan mo nga yung katabi mo, okay? Diba? Ano ba mga actions niya at decision niya? Mukha ba siyang sabaw? Diba? Again, sabi po ni Joyce Meyer says, if you cannot control what you think, you will not be able to control what you do. Kapag hindi mo kayang kontrolin kung paano ka mag-isip, hindi mo rin makokontrol kung paano ka gagalaw. Diba? Kaya sobrang importante na control ang emotion mo, pero dapat control din yung thinking mo. I wanna tell you, your actions will always be determined by your thinking.
Diba? Yung mga bagay na ginagawa mo, lagi manggagaling yan. Saan? Sa paraan mo ng pag-iisip. Your capacity to do depends on your capacity to think. Diba? Maayos ang lahat ng naging actions and decisions ni Joseph kahit pa ang pangit-pangit ng sitwasyon niya. Kasi napanatili ni Joseph na maayos ang kanyang pag-iisip. Tama ba? Wala sa pangit na sitwasyon. Nasa kalmadong pag-iisip. Amen? Diba? PowerPoint please. A controlled mind will result in a controlled actions and decisions. Si Joseph, totoo lang, ang pangit-pangit ng sitwasyon. Ang daling mawalan ng control si Joseph sa sitwasyon niya. Pero bakit na-manage ni Joseph? Bakit? Kasi controlled yung pag-iisip niya. Right way of thinking will lead to a right way of doing. Amen ba? Ang tamang paraan ng pag-iisip ay magdadala sa iyo sa tamang pamumuhay, tamang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Diba? Again, tama ba? Kung hindi to si Joseph, ang daming tao pwede nang pinatulan yung asawa ni Potiphar. Tama ba? Pero kahit gano'n yan na nangyari kay Joseph, alam mo, maayos pa rin, stable pa rin ang kanyang paraan ng pag-iisip. Maraming tao pag dumadaan sa pangit na sitwasyon, nagiging sablay na yung paraan nila ng pag-iisip. Diyan pa ba kayo? Joseph did not think negative, though his situation is very negative. Tama ba? Okay, hindi niya inalaw ang sitwasyon niya na i-overpower ang paraan ng pag-iisip. Di, pangit naman ang nangyayari sa akin eh. Di ba? So, puro pangit na lang din gagawin ko. Diyan pa ba kayo? Malinaw ang nakikita ni Joseph kahit pa ang labo-labo ng sitwasyon niya. Bakit? Kasi napanatili niyang malinaw ang kanyang pag-iisip. Amen. Ulitin ko po malinaw ang nakikita ni Joseph kahit pa ang labo-labo ng sitwasyon niya. Amen ba? Maraming tao, pag malabong-malabo yung sitwasyon nila, malabo na rin ang nakikita nila. Pero si Joseph, kahit anong pangit ng sitwasyon niya, malinaw pa rin ang nakikita niya. Bakit? Malinaw yung paraan niya ng pag-iisip. Diyan pa ba kayo? Magiging malabo lang ang paningin mo sa buhay kapag unang lumabo ang paraan mo ng pag-iisip. So ang tanong ko, how do you think? Paano ka mag-isip? Diba? Pag may pangit na nangyayari sa'yo, ano nangyayari? Hopeless na agad? Tama ba? Just because ba nagkasakit ka, ibig sabihin nun, wala ka nang magagawa. Just because ba mahirap kayo, ibig sabihin nun, hanggang dyan ka na lang. Just because ba may matinding problema kang pinagdadaanan ngayon, ibig sabihin ba niyan, limitado ka na. At wala ka nang magagawa. Tama ba? Just because ba nireject ka, ibig sabihin nun, hindi ka na mahalaga. Amen? Hello? You know what? Pwede. Tama ba? Hanggat tama at hanggat napapanatili mong tama ang paraan mo ng pag-iisip, hindi lalabo ang buhay mo, pangarap mo, at kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Joseph was mentally stable. Kahit anong sama ng sitwasyon ni Joseph, naayos pa din dahil nagawa niya unang-unang iayos ang kanyang paraan ng pag-iisip. Amen ba yun? Joseph hit the will of God because he has a controlled and renewed mind. Wala po dyan sa PowerPoint, dinagdag ko lang po ito. Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ng isip daw nire-renew. Ano po resulta? Then you will be able to test and approve the good, the pleasing, and perfect will of God. Tatamaan ng isang tao ang pinakamaganda, pinakamataas na kalooban ng Diyos kapag ang isip niya parating renewed. Pero kapag ang isip mo parating bulok, parating negative, tama ba? Hindi mo maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Ba't naintindihan ni Joseph ang kalooban ng Diyos? Kasi parati nire-renew niya yung pag-iisip niya. At inaalaw niya ang Diyos na i-renew yung pag-iisip niya. Sa ibang translation, sa NLT ang ginamit, let God transform you into a new person by changing the way you think. Amen? Hayaan mo daw na baguhin ka niya bilang isang bagong nilalang sa pamamagitan ng pagbabago ng pamamaraan mo ng pag-iisip. Sino po rito ang gusto mo magbago sitwasyon mo? Sino po rito gusto mo makontrol mo yung sitwasyon mo? Then let God change you how you think.
Hayaan mong baguhin ng Diyos ang pamamaraan mo ng pag-iisip. Amen. Na hindi ka hopeless. Amen. Na hindi ka limited. Na hindi ka lang hanggang dyan. Na hindi ka forever ganyan ang buhay mo. Na hindi parating pangit ang mangyayari sa buhay mo. Hindi porket nag-umpisa ang kwento mo ng pangit, ibig sabihin mo matatapos na ang kwento ng buhay mo na pangit. Amen ba? Si Joseph nag-umpisa ang kwento niya na binitray, natapos ang kwento niya na nasa pinakamataas siya sa Egypt. Promoted, blessed, favored. Amen? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po number 1? Saan tayo dapat stable? Number 1 is emotionally stable. Tama ba? Pakisabi sa katabi mo, dapat emotionally stable tayo. Diba? Yung mga nasa online, comment mo yan, emotionally stable. Pangalawa, i-comment mo, ano dapat tayo? Number 2, mentally stable. Okay? Hindi mo hinahayaan, una, kontrolin ka ng emosyon mo. Pangalawa, hindi mo hinahayaan, tama ba? Okay, na makapag-isip ka ng masama. Pangatlo, number 3 is you need to be morally stable. Yan. Alright? Grabe. Okay po ba yung pinag-uusapan natin? Amen? Di ba? O iba na lang pag-usapan natin, puro blessings. Amen? Nakakatulong po ba? Una, dapat emotionally stable ka. Number 2, mentally stable ka. Maayos ang emosyon mo, maayos ang paraan mo ng pag-iisip. Pangatlo, maayos ang paraan mo ng pamumuhay. Pag sinabing moral, it is your way of living. It is your character. It is your attitude. Diba? Sino ka as a moral person? Genesis 45, labas po natin yung verse. Ito yung time, pinromote na ng Diyos si Joseph, kinuha na siya ni Pharaoh, pinromote na siyang pinakamataas sa buong Egypt. Nasa taas na si Joseph. Siya na yung nagro-rule ng Egypt. Blessed na siya. May position, may title, mayaman na siya. Sagana na si Joseph. Tapos na ang problema niya. Bakit? Kasi hindi niya inalaw na makontrol siya ng emosyon niya. Hindi rin niya inalaw, tama ba, na pumangit ang paraan niya ng pag-iisip. Inangat siya ng Diyos. Alam mo, pag emotionally stable ka at mentally stable ka, I wanna tell you, okay, madadala ka ng Diyos. Tama ba? Sa pinakamataas na estado ng buhay mo. Okay? But still, okay, makikita natin dito, sabi, nung time na nandito na si Joseph, nagkaroon na ng famine, yung mga kapatid ni Joseph ay pumunta ng Egypt at doon bumibili ng pagkain. So kung ikaw ngayon si Joseph at nasa harapan mo ang mga tao na naging resulta para maging miserable ang buhay mo. At ikaw ngayon ang pinakamakapangyarihang tao, anong gagawin mo sa kanila? In fact, sinubukan ni Joseph eh. Di ba nung una, tinest niya sila, binigyan ng pagkain, pinauwi na, pero sinabi niya ron sa mga Egyptian na sundalo, hindi, lagyan niyo ng ibalik niyo yung mga yung binayad nila doon sa sako nila. As pag alis nila, pinahabol at pinalabas ni Joseph na mandaraya silang lahat. Okay? Pero still, hindi nakayanan ng puso ni Joseph, sobrang ganda pa rin. Tama ba? Kaya alam mo, later on, nagpakilala na si Joseph. Sabi niya, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Nastan yung mga kapatid niya, hindi nila mapaliwanag. Totoo ba? Okay, kasi akala nila patay na si Joseph, tapos biglang nasa harapan nila ngayon, pinaka-powerful pa sa Egypt. Next slide. Sabi ni Joseph, then Joseph said to his brothers, come close to me. Halika, magsilapit nga kayo para masakal ko kayo isa-isa. Okay. Come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. Ako pala to. Ako lang to, si Joseph, na binenta nyo dito sa Egypt. At ngayon, ako na ang makapangyarihan dito. Tama ba? So, tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Tama? Next slide, verse 5. And now, do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here. Grabe yun. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. Tama? Sabi ni Joseph, alam mo, wag na kayong ma-stress sa mga ginawa nyo sa akin in the past. Huwag nyo na rin isipin, di ba, kung ano-ano pa yon. Tama? Huwag din kayong magalit sa sarili nyo.
Kasi alam mo, naintindihan ko na hindi naman talaga kayo nagdala dito. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Alam mo, totoo lang po, pag naintindihan natin na ang Diyos ang nagdadala sa atin sa anumang sitwasyon tayo naroroon, at naiintindihan mo na hindi ka dinala ng Diyos dyan para pahirapan lang habang buhay, naiintindihan mo na kaya ka dinala dyan ng Diyos dahil may plano siya. At ang plano ng Diyos ay parate pagliligtas. Tama, hindi lang madali. Bakit? Kasi minsan dinadala tayo sa mga pangit na sitwasyon. Pero pag naintindihan mo na parte ng kalooban ng Diyos yun, amen ba, magbabago yung paraan mo ng pamumuhay. Normally po, evil situations result in evil actions. Tama ba? Okay? Yung pangit na sitwasyon ay nagdadala para tayo ay makagawa ng mga pangit na gawain. Evil people lead us to become evil. Ang mga masasamang tao ay tinutulak tayo para maging masama. Okay? Lagi tayong may dahilan sa mga maling bagay na ginagawa natin. Ba't mo nagawa? Kasi sila naman nauna eh. Ba't ka naging ganyan? Kasi sila kasi. Kaya naman ako naging ganyan kasi sila unang gumanyan sa akin eh. Tama ba? Hurting people hurts people. Rejected people rejects people. Pagbasag at sugatan ka, usually ang tendency, manunugat ka din ng iba. Tama ba? Okay? Pag niloko ka, manloloko ka rin ng iba. Tama ba yon? Parang mali. Tama ba yon? Lagi may dahilan tayo bakit tayo nagiging masama o bakit tayo nakakagawa ng masama. Bakit? We have established this wrong principle and wrong belief na it's okay maging masama kapag puro masama naman ang kasama mo. Okay lang maging masama. Bakit? Masama naman lahat ng kasama ko eh. Di ba? Okay lang gumawa ng masama. Bakit? Ginagawa naman nila ako ng masama eh. Tama ba? Ganti-ganti lang yan. Okay lang manakit, sinaktan ka din naman. Okay lang manloko, niloko ka naman. Okay lang magsinungaling, sinungaling naman ang kausap mo. Di ba? Sa atin, normal lang na pamamaraan yan. Normal lang na klase ng pamumuhay yan. But for Joseph, it's not normal. Joseph was different. Joseph's way of living is not based on how people is treating him. Ang paraan ng pamumuhay ni Joseph ay hindi nakabase sa kung paano siya tinatrato ng mga tao sa paligid niya. Joseph's way of living is based on the goodness of God in his life. Di ba? Alam mo, makinig mo mabuti, wag mong ibase ang klase ng pamumuhay mo sa kasamaan at kademonyohan ng mga tao sa paligid mo. Kasi panigurado, magiging masama at demonyo ka talaga. Bakit? Kasi binibase mo yung pamamaraan mo ng pamumuhay sa kasamaan ng tao sa'yo. So, ang nakikita mo ngayon, puro kasamaan. Tama ba? Hello, may kusap pa ba ako dito? Parati i-base mo ang way of living mo sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? Huwag mong i-pattern ang buhay mo sa maling ginagawa ng mga tao sa buhay mo. I-pattern mo ang buhay mo sa magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo. Pinakita sa atin ni Joseph, kahit anong sama ng trato ng tao sa iyo, still, choice mo pa din kung magiging mabuti o masama ka. Tama ba? Walang mabuting ginawa ang mga tao sa paligid ni Joseph. Pamilya niya, binetray siya. Boss niya na pinaglingkuran niya at pinaglaanan niya ng buhay niya, binetray din siya. Tama ba? Yung tao na ginawa niya ng mabuti at pinagkatiwalaan niya, binetray din siya, kinalimutan pa siya. Walang ginawang mabuti ang mga tao sa buhay ni Joseph. Pero alam mo, still, nagawa pa rin ni Joseph maging mabuti. Bakit? Hindi pinattern ni Joseph ang buhay niya sa masamang ginawa sa kanya. Pinattern ni Joseph ang buhay niya sa mabuting ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? Lagi namang may masamang taong gagawa ng masama sa atin eh. Amen ba yon? Diba? Pero ang tanong ko sa'yo, okay, wala bang ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay mo? Amen? Huwag mong hayaan na mabura ng kasamaan ng tao ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo.
Amen. May gagawa talaga ng masama sa'yo. May manluloko talaga sa'yo. May mananakit talaga sa'yo. May mandaraya talaga sa'yo. Ire-reject ka talaga. Pero gusto ko malaman mo, si Lord never kang nireject. Si Lord never kang ginawa ng masama. Si Lord never kang kinalimutan. Amen. So doon mo i-pattern ang buhay mo. Naintindihan ni Joseph. Okay, that being in pain is not a reason to cause pain to others. Diba? Joseph clearly knew and understood that his situation is not an excuse for him to be evil and to do evil. Ang sitwasyon niya ay hindi rason para magpakasama at gumawa ng masama. Amen ba yon? Diba? Ang ating pangit na sitwasyon ay hindi rason at dahilan para gumawa ng masama, kundi opportunity para ipakita mabuti ang Diyos. Amen? Masama yung ginagawa ng mga tao sa iyo pero hindi ka nagpapakasama. Ano sino makikita? Si Lord ang buti sa buhay mo. Amen? Tandaan nating mabuti na ang nakakatalo lamang sa kasamaan ay kabutihan. Amen? Akala mo, ginawan ka ng masama, gumanti ka ng masama, nanalo ka. Hindi ka nanalo. Harapan ng Diyos. Sa'yo ng tao pag nagiging mas mabuti ka sa kanila. Kahit nga taas na siya, kung gumanti siya, bababa siya. Amen? Ang nagtaas kay Joseph ay hindi yung kagustuhan niyang gumanti. Ang nagtaas kay Joseph ay yung kagustuhan niya. Tama ba? Na i-represent ng tama ang Diyos na sumasama sa kanya. Ang nagdala kay Joseph sa taas. Amen? Yung pananampalataya niya kay Lord. At di ba, pagsunod niya kay Lord. Amen? Hindi ka inalaw ng Diyos na mailagay sa masamang sitwasyon para magpakasama, kundi para magpakabuti at maging mabuti. Amen? Diba? Romans 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Kailanman hindi mananalo, okay, ang masama sa mabuti. Amen ba yon? Grabe. Thank you, Lord. So ano po number 1? Okay. Emotionally stable. Number 2, mentally stable. Number 3, morally stable. Pwede pala na maayos pa rin ang ating emosyon kahit pangit ang sitwasyon. Pwede pala na maayos ang ating pag-iisip kahit pangit ang nangyayari sa paligid. At pwede pala na maayos pa rin ang pamumuhay kahit pa ginagawa ka ng masama ng mga tao sa paligid mo. And last, number 4, of course, alam nyo na to, spiritually stable. Amen? Parang ginigiba na yung pader dito, okay. Diba? Para may demolition job na rin. Yung ating children ata ay pa naging construction worker na. Amen? Spiritually stable. Genesis 39, 2-5. The Lord was with Joseph, so he prospered, so that he prospered. And he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and the Lord gave him success in everything he did. Never na iniwan ng Diyos si Joseph. Kahit saan siya makarating, binenta kay Potiphar, sinamahan ng Diyos, ginawang successful. Next slide po. Okay. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Verse 5, from time to time, he put him in charge of his household and all that he owned. The Lord blessed the household of the Egyptian. Because of Joseph, the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and both in the field. Pinayaman ng Diyos ng todo si Potiphar dahil kay Joseph. Diba? Makikita natin na sinasamahan ng Diyos si Joseph. Diba? Genesis 39-23, but while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. Kahit nasa kulungan si Joseph, di siya iniwan ng Diyos. Sinamahan pa rin siya. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Tama? Pinaburan pa rin siya. Okay, next slide. Okay, so the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there.
23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he do. Ano makikita natin doon? Kahit saan makarating si Joseph, sinasamahan siya ng Diyos. Saan galing ang lahat ng stability na meron si Joseph? The reason why Joseph was emotionally, mentally, and morally stable, it's because of his spiritual stability. PowerPoint, hindi, wala ata, hindi ko nalagay dyan. Spiritual stability is the foundation of all stability. Spiritual stability is the foundation of all stability. The reason why Joseph was able to control his emotions, his thinking, and his character, it's because of his emotions, his way of thinking, and his character was governed and ruled by God. Bakit si Joseph nagawa niyang kontrolin ng puso niya, nagawa niyang kontrolin ng isip niya, nagawa niyang kontrolin ng pamumuhay niya? Bakit? Kasi lahat ng bagay sa buhay ni Joseph ay ipinailalim niya sa kontrol ng Diyos. Diba? Makinig mo mabuti. Malapit na pa matapos. Ang pundasyon ng matibay na puso, matibay na pag-iisip at matibay na pag-uugali ni Joseph ay ang kanyang pinakamatibay na relasyon sa Diyos na hindi nagigiba ng lahat ng pangit na sitwasyon na nangyayari sa buhay niya. The secret to Joseph's stability is his ability to hold on to God no matter how painful and horrible his situation is. Amen? Alam mo, anong sikreto ni Joseph? Yung kanyang kakayanang kumapit at manatili sa Diyos. Kahit pa ang pangit-pangit na ng sitwasyon niya. PowerPoint please. The ultimate source of his stability in life will always come from our deep and strong relationship with God. Diba? Ang ultimate na source ng lahat ng stability sa buhay ay lagi manggagaling sa malalim at malakas na relasyon natin sa Panginoon. Amen? Tapos na po ako. Si Joseph po, nagkagulo-gulo ang buhay niya. Nagkasira-sira ang buhay niya, pero hindi pa rin siya bumitaw sa Diyos. Tama. Si David, nagpatago-tago sa kuweba. Nagpagala-gala sa iba't ibang lugar, wala siyang matirhan. Dahil sa dami ng kalaban na humahabol sa kanya. Ultimo, sarili niyang pamilya, nagkasira-sira pa din. Pero still, hindi bumitaw, hindi lumayo si Joseph. Si David sa Lord. Kahit saan siya mapunta, nananatili siyang tumatawag sa Diyos. Si Job, nawala lahat ng meron siya. Naubos lahat ng kayamanan niya. Pero still, di niya yung ginamit na dahilan para sumpain ng Diyos. Instead, lalo siyang tumawag at nanampalataya. Stability in life ay hindi manggagaling sa mga bagay na kinikilala at tinuturing mong kayamanan sa mundong ito. Stability in life will always come from a very deep and very strong relationship with God. Na kahit na anong mangyari, hindi mo maiisip na lumayo. Ano yung stability? Stability ba yung nasa church ka lagi? Yes, pwede. Stability pa yung tuloy-tuloy ka nagbabasa ng Bible? Yes, pwede. Tama ba? Pero ano yung stability? Yung stability is yung merong kang pananampalataya sa isip mo na nakabaon na kahit anong mangyari, Lord, di ako mawawala sa'yo. Tama ba? Kasi meron tao na nasa church pero alam mo still, naiisip pa rin niya isang araw, pwede siyang mawala kay Lord. Hindi yun stability. Ang stability ay yung kahit na anong mangyari sa'yo, alam mo, wala nang magpapalayo sa'yo kay Lord. Diba? Ang turo ng mundo ngayon, para maging stable ka, kailangan daw may pera ka. Kailangan daw may ipon ka sa bangko. Kailangan daw may maganda kang negosyo. Tama ba? Kailangan may insurance ka. Kailangan may maayos na trabaho ka na sumasahod ka ng above minimum. Well, maganda naman talaga yan. Pero gusto ko malaman mo, ang tunay na stability ay nanggagaling sa isang puso na punong-puno ng pananampalataya. Na kahit anong mangyari, hindi bibitaw at hindi mawawala sa piling ng Diyos. At hindi hihintong sumunod at lumakad sa kalooban ng Diyos. It was God who made Joseph stable. Tama ba? Sino ang gagawa para maging stable ka? Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Tatayo po tayong lahat. Tanong, saan manggagaling ang ating stability? Sa ipon mo sa bangko? Pwede.
Sa posisyon mo sa kumpanya na hindi natitibag, pwede. Sa sinasahod mong sobra-sobra, pwede. Sa lakas mo at galing mong dumiskarte, pwede. Pero lahat ng yan, temporary. Ang ating stability ay parating manggagaling sa ating abilidad at pananampalatayang kumapit at manatili sa piling ng Diyos. Ano man ang mangyari sa ating buhay. Amen ba yun? You know what? Joseph was a man of stability. At si Joseph, he was able to govern and rule and control and overpower and win over his situation because God was with him. Sinamahan siya ng Diyos. Can we close our eyes? Hindi ko po alam kung saang area ka sa apat na yon, hirap na hirap. Pwedeng meron dito, you are weak sa area ng emosyon. Pwedeng meron dito weak ka naman sa area ng paraan ng pag-iisip. O pwedeng meron dito weak ka sa area ng morality mo. Or maybe ang weakness mo talaga is yung spiritual stability mo. But I wanna tell you, unless we become emotionally, mentally, morally, and spiritually stable, laging magpapaikot-ikot ang ating buhay. Hindi tayo perfect and we will never be perfect. Pero pwede nating piliin na manatili. Pwede nating piliin parati na maging stable. Sabi ni Lord sa John 15, one of the best illustration of stability, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Walang sino man ang makakapamunga pag hiwalay sila sa akin. Kailangan manatili sila sa akin. That's stability. Umulan, bumagyo, lumindol, umaraw, at kahit na ano pang mangyari, nakadikit ka lang parati kay Lord. Hindi parati maganda mangyayari sa'yo. Pero hindi mo kailangan mag-antay parati na gumanda ang sitwasyon mo para gumanda ang connection at relasyon mo kay Lord. Kahit pangit na nangyayari sa'yo, pwede mong piliin na maganda pa rin ang relasyon mo kay Lord. Stop allowing your situation to control your emotion. Stop allowing your situation to dictate what you will think, how you will think. Stop allowing your situation to control you, paano ka mamumuhay. Hindi ang sitwasyon mo ang magdidikta kung masama ka o mabuti. Ikaw ang mamimili, mananatili akong mabuti, pangit man o maganda ang sitwasyon ko. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ko at sinusundan ko at kinikilala ko ay Diyos na mabuti anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan ko. I wanna tell you, kung nagawa ng Diyos, iangat ang Joseph, kaya ka rin iangat ng Diyos. Every situation is solvable. Every situation ay kayang ayusin ng Diyos. Walang buhay na hindi makokontrol ng Diyos. Basta yung tao ay nananatili sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So right now, habang nakapikit ka, manalangin ka ngayon kay Lord. At kung saan kang area mahina, paayos mo kay Lord. Lord, tulungan mo ko. Kahinaan ko talaga yung emosyon ko. Tulungan mo akong bantayan ko yung emosyon ko na hindi ako, Lord God, nagpapadikta sa bugso ng emosyon ko, Panginoon. Kung ang kahinaan mo ay paraan mo ng pag-iisip, Lord, tulungan mo ko na hindi ko, Lord, hahayaan ang sitwasyon ko ay magdikta ng kung paano ko mag-iisip. Kahit pangit ang sitwasyon ko, Panginoon, makikita ko pa rin may magandang plano ka sa buhay ko. At kung ang problema mo ay morally, na lagi na lang ginagawa mong excuse ang kasamaan ng tao, kaya ka nagiging masama, hingi ka ng lakas. Lord, tulungan mo ko na hindi kasamaan ang maging ganti ko sa kasamaan ng tao sa paligid ko, kundi kabutihan mo sa buhay ko.
Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Lord, just like Joseph, tulungan mo kami maging man and woman of stability na hindi man namin makontrol at hindi talaga namin kailanman makokontrol ang aming mga sitwasyon. Pero Lord, parati namin makokontrol ang aming response sa bawat sitwasyon kung saan kami naroroon. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak maging emotionally strong, maging mentally strong, maging morally strong, at higit sa lahat, maging spiritually strong. That we will never allow, Lord, our situation to control and overpower us. But we will always be the one who will control and overpower our situations, O God. Salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon, makita namin to bilang opportunity na maging mabuti at magpakabuti, O God. Thank you so much, and tulungan mo kami, Lord, kumapit sa iyo, manatili sa iyo, at maging stable sa presensya mo, O God. We thank you, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you all.